Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sa, sa pangkalahatan po, maganda po ang ipinakita o ipinakikita ng kasalukuyang hippie ng Philippine National Police na si General Eliazar. Sapagkat nakita po natin na hindi po siya nangingimi na napagalitan kahit ang mga reporter o ang media people kung sa tingin niya po ay mali. Ito po ay maganda pong katangian ng isang public officer. Yung hindi ka po nangingilag na punahin ang mga kayabangan ng mga media people. Sapagkat kung ang isang public officer ay nagpapakita po ng takot sa mga media people, yan nangangahulugan po yan na yung taong yan, yung opisyalis na yan, ay hindi po tapat sa kanyang katungkulan. Ang gusto lang po niyan ay media mileage, sumikat, kaya gagawin ang lahat para sumikat sa media. Ganyan po ang marami nating mga opisyalis. Kaya ang mga media po ay nagiging mayabang at sila po ang nagiging dahilan kung bakit sa halip na mapabuti ay lalong napapasama ang paglilingkod ng ating mga public officer. Kaya po pinupuri natin si General Eliazar sa mga initials niyang ipinakikita niya po na pasimula ang kanyang paglilingkod sa ating PNP. Katulad din po ng sinabi niya na pag-uukulan po pag-uukulan ng PNP ng pansin itong mga terorista na mga komunista. Kahit yan pong mga pagtatayo ng pantry na mayroong mga motibo na pabagsakin ang pamahalaan. Kanila din pong titingnan yan. At ganon din po naman yung bagong hippie po ng army na si General Centeno. Ang sabi po niya, katulad din ng sinasabi ni General Eliazar, hihigpitan din po ang kumpanya laban sa mga teroristang komunista. Ito po ay magandang pahiwatig na talagang ang ating kasundaluhan at kapulisan sa pamumuno ng kanilang mga bagong hippie na italaga ni Pangulong Duterte ay desidido po na wakasan itong matagal na pong rebellion dulot ng mga teroristang komunista. Kaya po tayo ay nagpapasalamat at ito po malaking papel po ang ginagampanan ng NTF-ELCAC. Kaya babantayan din po natin ang Senado o ang Kongreso sa kanilang pagtalakay sa budget ng NTF-ELCAC
na kung saan sila po ay nagbabanta na alisan ito ng budget, lalo na po ang Senado. Nais po nilang alisan upang mabuwag ang NTF-ELCAC. Hindi po natin ito papayagan, mga kababayan, mga kapatid, at mga kaibigan. Ipaglalaban po natin ito sapagkat malayo na po ang narating ng NTF-ELCAC sa kanilang kumpanya laban sa mga teroristang komunista at maging sa ibang mga rebel groups. Ang NTF-ELCAC po, contrary to what the senators are saying, na duplication lang ng armed forces function against the rebels. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang NTF-ELCAC po as a specialized agency, ito po ang nakatuon sa kumpanya ng pamahalaan upang wakasan ang teroristang komunista sa ating bansa. At ang pangunahin pong programa dito ay hindi po yung pakikipaglaban, patayin ang mga kapatid nating naligaw na ng landas. Ang una pong at pinakamahalagang programa po dito ay hikayatin ang ating mga kapatid na patuloy pa rin naliligaw ng landas at lumalaban sa pamahalaan. Hikayatin po sila na sumuko, magbalik loob sa ating lipunan, magbagong buhay po, at bibigyan po sila ng livelihood, pangkabuhayan po. Kaya itong budget po ng NTF-ELCAC ay hindi lang po ito gagamitin para sa paglaban. Ang malaking bahagi po nito ay ginagamit as a livelihood components doon po sa mga surrenderies. Nang sa gayon, sila po ay para maging madali para sa kanila ang magbagong buhay at huwag na sila pong bumalik sa bundok upang tuloy na makipaglaban sa pamahalaan. Pangalawa din po, upang mahikayat makita ng mga nananatili sa bundok yung programa ng pamahalaan, yung sustainable livelihood programs ng pamahalaan through NTF-ELCAC na ino-offer po sa mga surrenderies para po mahikayat yung mga natitira na sa bundok na sumuko na rin. Ngayon, doon po sa mga hindi sumusuko sapagkat doktrinado na po sila na makipaglaban sa pamahalaan, manggulo, maghasik ng terorismo. Yun po ang haharapin ng PNP at ng ating kasundaluhan. Katulad po sa sinasabi ng ating hepe ng pulisya na si General Eliazar, at ganon din po yung hepe ng army na tutugisin nila itong mga rebelde na ito na patuloy na naghahasik ng lagim sa ating bansa. At tama lang naman po sapagkat kailangan po talagang wakasan na itong
teroristang komunista sa ating bansa. Ngayon, nabanggit din po ni General Ilyasar na itong mga pantry, itong mga organizer ng pantry ay titingnan din po. Well, dapat lamang po sapagkat hindi naman maitatanggi na mayroon po talagang itong nagpasimula ng pantry sa Maginhawa na si Ana Patricia noon ay marami po talaga nagpapatunay na ito ay konektado. Ito ay isang kadre sa CPP, NP, NDF at yung pagtayo ng pantry sa Maginhawa sa Quezon City bilang panimula ay programa po ng komunistang terorista. Paulit-ulit pong sinasabi natin that we are not against the establishment of the community pantries sapagkat nakakatulong po ito. And we even commend the promotion of this cooperativism among the Filipino people that directly help the poorest of the poor. Ngunit, doon po sa mga identified natin na mga pantries which were organized as a means to overthrow the government, as a means to encourage people to imbue anger upon the people against the government sapagkat sinasabi po nila na kaya namin itinayo ito upang tulungan ang sambayanan sapagkat inutil ang ating pamahalaan. Hindi nito ginagawa ang tungkulin na makatulong sa mamamayan. Kaya kami ang gumagawa nito. Yun po ang tinututulan natin. At hindi po justification yung dahil itong pantry na ito ay nakakatulong. Kaya pwede nang gamitin ito laban sa pamahalaan. We cannot tolerate that way of organizing pantries. Hindi po. By all means, hindi po natin papayagan yan. At yan ang sinasabi. Yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng profiling sa mga pantry organizers na pinaghihinalaan na ito ay mga front ng CPP, NP, NDF. Bakit po? Sapagkat ang ating intelligence community ay mayroon na pong mga profile yan doon sa mga tao na kanilang matagal na nilang sinurveillance. So kung itong tao nito katulad kay Patricia nagtayo ng pantry. In fact, siya ang pasimula ng community pantry sa Maginhawa at kilala naman po siya na sympathizers na aktibo at marami nagpapatunay nga talagang ito ay pumaloob sa samahan sapagkat yung dati nilang kasamahan ng mga ex-rebel, yun ang na personal na kilala siya, yun ang nagbigay ng mga info sa intelligence community. Natural lamang na iyan talaga ay puntahan ng mga pulis. At yan naman po ay napatunayan na sa ilang pantries kasama ng kanilang ipinamimigay na pagkain. Meron pong mga leaflets na nagsasabi na
patalsikin ang ating Pangulo. So, identified po yan. At ito po ang ikinagagalit ng mga senador sapagkat di umano ito ay red tagging. So, ito pong issue na ito ay mananatili po. Hindi po natin iiwanan ito sapagkat commitment po natin ito. Ito po ang tulong natin sa ating pamahalaan na tuloy-tuloy ang ating pagsisikap. Huwag lumamig ang kumpanya ng pamahalaan laban sa teroristang komunista. Nang sa gayon po, tuluyan ng masugpo ito. At ito po ay tulong din natin sa mga mamamayan na sila po ay magkaroon ng sapat na kaalaman, awareness tungkol po sa mga legal fronts ng mga organisasyon ng CPP, NP, NDF upang maiwasan na po ang panlilinglang ng mga ito na makapag-recruit sapagkat halimbawa po sa bayan muna. Hindi naman po minsan po to. Sa maraming pagkakataon, naimbitahan po tayong sumama dyan pero hindi po natin pinatulan. Nagpapatunay po na yan talaga ay mga front ng CPP, NP, NDF. Kaya po, tuloy-tuloy po itong awareness campaign. Kaya pinasasalamatan po natin dito ang patuloy ang ginagawa po ng NTF ILCAC. At maganda po na mayroon silang programa. Ang Sandatahang Lakas, mayroon pong programa kung saan ito ay nai-air po yung mga ganitong kwento ng pang-aabuso ng samahan ng komunista, CPP, NP, NDF, doon mismo sa kanilang mga kasapi, lalo na yung mga newly recruits, kung saan naaabuso po itong mga bagong recruit sa samahan na wala naman silang magawa sapagkat mismo ang mga leader ng nabanggit na samahan ang umaabuso sa kanila. At sila po, itong mga naging biktima na ito, isa sa dahilan kung bakit sila lumabas sa kanilang samahan at sumuko sa pamahalaan. At dito po na ikwekwento nila yung kanilang mga pangit na karanasan. Kailangan po yan upang malaman ng mga prospective recruits na hindi po ganun kaganda katulad ng mga ipinangangako ng mga recruiters na ang kanilang samahan ay isang ideal. Bagkus ito po ay pag pumasok po ang isang recruit, pumasok po siya sa isang kumunoy ng kapahamakan na mahirapan na po siyang makalabas doon. Kaya ito po ang kumpanya na ipinaabot ng NTF ILCAC as an approach to discourage, to prevent people from joining the CPP, NPA, NDF, lalo na po sa mga universidad kung saan matindi po ang recruitment. Mabuti na nga lamang po at ngayon dahil sa COVID-19
ang mga klase po ay online, nawawalan po ng opportunity na magkausap-usap, makapag-recruit personally ang mga recruiters sa mga colleges and universities. So, isa din po sa kahit paano magandang naidulot ng pandemya. Malaki pong pilay ito sa bahagi ng CPP, NPA, NDF sapagkat limitado po ang kanilang galaw. Kaya dapat po ito ay masamantala ng NTF, LCAC. Muli po ang ating panawagan sa DILG na ang mga governors, ang mga mayors in their respective areas of jurisdictions, let us hold them accountable for the presence of the CPP, NPA, NDF, and the respective areas. Mga barangay chairman sa kanilang mga barangay, i-report po sa kinaukulan, sa pulis, sa military, ang presensya ng mga NPA sa inyong mga lugar. Sapagkat paggagawin po yan ng bawat barangay chairman, ng bawat mayor, ng bawat gobernador, in 6 months time, maubos po. Either susuko o mahuli ang mga pinaghihinalaang mga NPA. So muli po ang ating panawagan sa ating mga local chief executives. Pag-ukulan po ninyo ng pansin ang bagay na ito. Never mind of the so-called red tagging. Yang red tagging naman po ay termino lamang po yan upang pagtakpan ang ginagawa ng mga CPP, NP, NDF, ang kanilang mga legal fronts. Ang sinasabi po natin sa panig ng pamahalaan, it is not naming names. Hindi po yan basta name callings. It is an information campaigns launched by the NTF, LCAC against those people who are suspected with evidences against them accumulated by the intelligence community. So they are made publicly identified. Ano po ang purpose? Una, to make the public aware about these people and organizations, that these people and organizations are connected with the CPP, NP, NDF, and therefore this public must shy away from these individuals or organizations. At the same time, asking the cooperation of the public to conduct surveillance, close observations about the behaviors of these people and report to the proper authority immediately
for whatever they observe in consonance with their terroristic activities. So, napakaganda po sapagkat mismo ang publiko ang nagiging katulong ng authorities para madaling mahuli itong mga pinaghinalaan na ito na mga membro ng CPP, NPA, NDF. Without such information given to the public, mahirapan po ang ating mga authority na ma-monitor itong mga pinaghinalaan na ito. So the only way to make sure that the public can do their part, kailangan ipaalam, i-announce sa publiko itong mga tao na ito na sinasabing narindag. Kaya nga po ang nakakalungkot, itong ating mga senador at ilang membro ng Kamara na mga public officers sa halip na tumulong, makiisa, sila pa mismo ang tumututol at nagbabanta pa. Natatanggalan nila ng budget ang NTF-ELCAC. Napakasama po. Try to imagine the high public officials are the ones who are using their position to frustrate the efforts of the NTF-ELCAC to end the local communist. Napaka-ironical po. Kaya nga ito ginagawa po natin itong mga ganitong opinion sharing para maipaabot po sa lahat ng kinaukulan that the NTF-ELCAC is doing well and that we support its efforts the way it is doing, and that red tagging, so-called, should not be stopped. That being the way to publicly identify those people who are connected with the CPP, NPA, NDF. Kaya dapat po ipagpatuloy itong ganitong activities at naniniwala po tayo na ito po ang magiging dahilan upang mapagtagumpayan natin ang laban na ito. Katunayan po, mula nang in-announce ng NTF-ELCAC na ang Courage ay front organization ng CPP, NPA, NDF na kung saan ito po ay tumatayong federasyon ng mga union ng mga empleyado ng pamahalaan. Hindi po nagtagal ang Butuan ACT chapter sa Mindanao po. They have disaffiliated from Alliance of Concerned Teachers na isa pong party list na under the umbrella of Courage. At ito pong ACT na ito o act ay talaga po namang publicly identified din po ito bilang front ng CPP, NPA, NDF. Katunayan, ang kanila pong representatives na si Castro sa mababang kapulungan ay kasama po doon sa tinatawag na Makabayan Black na kung saan
ito po yung mga makakaliwang representatives na party list po na kasalukuyan nakaupo sa mababang kapulungan. So, maganda po ang development na ito. Bukod po sa Act Butuan Chapter na nag-disaffiliate, ang balita po natin na una na nag-disaffiliate sa Courage itong mga DSWD employees. So, tuloy-tuloy na po yan. Bukod din po sa balita natin na marami sa mga NPA ang bumababa at sumuko na. Kaya nagpapasalamat po tayo sa sambayanan, itong grupo nila Eric, Amihan, at mga kasamahan nila na mga ex-rebels po ito. Bata pa na sila ay na-recruit mula sa mga universidad, nakipaglaban ng ilang dekada, at ngayon po ay bumaba, nakikipagtulungan sa NTF-ILCAC. Sila nagbibigay ng maraming informasyon kung sino-sino mga tao ang kanilang nakasama doon sa bundok. Nakasalukuyan pa rin aktibo sa samahan. Kaya po napapabilis ang identification sa mga taong ito. So, yan po ay magandang pagtutulungan between the military, the police, and the citizenry. And that is because of public identifications of these individuals or groups who are known to be connected with the CPP, NPA, NTF. Pansamantala po, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Marami pong salamat at muli bilang suporta po sa ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan, inaanyayahan po natin na i-subscribe po ang ating YouTube channel. Muli, magandang gabi at maraming salamat.